Basang-basa ang laylayan ng aking mamahaling asul na terno habang maingat kong iniabot ang huling sobre ng bonus sa isa naming pinakamatandang manggagawa. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ingay ng selebrasyon para sa ika-20 anibersaryo ng Casa Villarreal, pinili kong manatili sa labas ng mansyon upang tiyaking bawat trabahador ay may uuwi sa kanilang pamilya. Ngumiti ako isang pagod ngunit tapat ng ngiti nang biglang maputol ang tugtugan at palitan ito ng nakatitinding katahimikan. Isuot mo ang kwintas na ito, Soledad, dahil ang isang maruming magnanakaw ay nararapat lamang na nakagapos sa sarili niyang kahihiyan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa kaguluhan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang aking biyenan na naglalakad pababa ng hagdan ng mansyon, bitbit ang isang makapal na folder at isang itim na rosaryo. Sa likuran niya, tila isang anino ang aking asawa si Leandro na nakayuko at hindi makatingin sa akin. Ngunit ang mas nagpadagundong sa aking dibdib ay ang babaeng katabi niya, si Catalina Monteverde, ang kaisa-isang babaeng sinumpaan ni Leandro na kinalimutan na niya 18 taon na ang nakalilipas. Anong ibig sabihin nito, Mama? Tanong ko pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay. Huwag mo akong tawaging Mama, ikaw na ahas na nagpapakabusog sa kaba ng aming pamilya, muling sigaw ni Doña Remedios. Narito ang lahat, Soledad. Ang mga bank transfers mo sa isang misteryosong account, ang mga lihim na pakikipagkita mo sa mga tsuno na katumbas ng iyong katawan, at ang dahan-dahan mong pagpatay sa Casa Villarreal upang maangkin ang lahat. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang kislap ng isang cellphone camera sa aking mukha. Si Aling Perla, ang tsismosa ng bayan, ay kasalukuyang naka-livestream sa harap ng daan-daang tao. Live tayo mga kapitbahay, ang reyna ng kakao huli sa akto. Bulong niya sa kanyang device, tila isang buwitreng naghihintay ng bangkay. Lalong dumiin ang bitag nang humakbang pasulong si Catalina. Hawak niya ang braso ni Leandro na tila ba pag-aari niya ito. I'm sorry, Soledad, pero kailangang malaman ng lahat ang totoo, sabi ni Catalina sa isang malambing ngunit mapang-uyam na tono. Ang Casa Villarreal ay bankrupt na dahil sa iyong embezzlement. At ang asawa mo, well, he came back to me because he couldn't stand living with a liar anymore. Right, Leandro? Tiningnan ko si Leandro, ang lalaking pinag-alayan ko ng 20 taon ng aking buhay, ang lalaking ipinagbenta ko, ang huling piraso ng lupa ng aking ina, para lamang maisalba ang kanyang kumpanya noong nakaraang buwan. Leandro, magsalita ka, utos ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig na ng yelo. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Catalina at dahan-dahang tumango. Totoo ang lahat, Soledad. I'm leaving you. I deserve someone who doesn't steal from me. Isang malakas na sampal mula kay Doña Remedios ang nagpabaling ng aking mukha. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa putikan at humingi ka ng tawad sa lahat ng manggagawang niloko mo. Ngayon din, Soledad de la Cruz, bago ka namin ipakaladkad sa mga pulis. Ang mga manggagawang kanina lamang ay nagpapasalamat sa akin, ay nagsimulang magbulungan. Ang galit ay mabilis na kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Isang dakok ng putik ang biglang tumama sa aking balikat, dumungis sa aking mamahaling suot. Naramdaman ko ang init ng kahihiyan, ang bigat ng kawalang katarungan, na tila isang dambuhalang batong nakadagan sa aking likuran. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Ang mga kamera, ang mga matang puno ng panghuhusga, ang tawa ni Catalina na itinago niya sa likod ng kanyang panyo, at ang mapait na mukha ni Doña Remedios. Sa sandaling iyon, may kung anong gumuho sa loob ko, hindi ang aking espiritu, kundi ang aking pagiging maunawain. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat ako sa pag-aayos ng mga dokumento habang si Leandro ay nasa pasugalan. Ang bawat pagkakataong tiniis ko ang pang-iinsulto ng biyenan ko para sa kapayapaan ng pamilya. Lahat ng iyon ay naglaho. Ang sakit ay naging isang matalas na katwiran. Isang malamig na paggising. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagsusumamo. Dahan-dahan sa harap ng livestream ni Aling Perla, ibinaba ko ang aking katawan hanggang sa bumaon ang aking mga tuhod sa malamig at malagkit na putik. Narinig ko ang singhap ng karamihan. Akala nila ay sumuko na ako. Akala ni Doña Remedios ay nagtagumpay siya sa pagpapakitang tao ng aking pagkatalo.
Ngunit habang nakaluhod ako, kinuha ko ang pagkakataong ito upang tingnan ng malapitan ang folder na hawak ni Doña Remedios na nahulog malapit sa akin. Doon ko nakita ang isang maliit na detalye sa pirma ng dokumento, isang pagkakamali sa petsa, na tanging ako lamang ang makakaalam. Isang ngiti na kasing tulis ng isang labaha ang sumilay sa aking mga labi na hindi nila nakita dahil nakayuko ako. Opo, Doña Remedios, luluhod ako. Bulong ko, ngunit ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng ulan. Luluhod ako dahil gusto kong makita nyo ng malinaw ang bawat sentimetro ng mukha ko kapag binawi ko na ang lahat ng ibinigay ko sa inyo. Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi pinapansin ang putik sa aking tuhod. Humarap ako sa camera ni Aling Perla at tumingin ng diretso sa lente. Perla, huwag mong ititigil ang live. Dahil bukas hindi na Casa Villarreal ang pangalan ng kumpanyang ito. Bumaling ako kay Leandro na ngayon ay mukhang nabigla sa aking pagbabago. Leandro, thank you for showing me that you're not worth a single cent of my inheritance. From this second, you are officially a stranger to me. Bago pa sila makakilos, mabilis kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Hindi ako tumawag sa pulis, hindi ako tumawag sa asawa ko. Pinindot ko ang speed dial para sa aking abogado. Attorney Santos, ipanalo mo na ang kasunduan noong 2016. Execute the priority ownership clause. Ngayon din, i-freeze mo ang lahat ng accounts ng Casa Villarreal sa ilalim ng pangalan ko. Ibinaling ko ang aking paningin kay Catalina na ngayon ay namumutla na. Ang lupang kinatatayuan mo ngayon. Catalina, binili ko iyan gamit ang pera ng nanay ko 8 taon na ang nakalilipas. At ngayong gabi tinatapos ko na ang iyong lease. Humarap ako sa ulan at nagsimulang maglakad palayo sa Mansion Tuwid. Ang likod bawat hakbang ay nagiiwan ng malalim na marka sa putikan. Hindi ito ang dulo ng aking buhay. Ito ang unang gabi ng aking paghihiganti. Ang amoy ng luma at mamahaling mga libro sa loob ng silid-aklatan ay tila humahalo sa malansang amoy ng putik na kumapit sa aking damit. Sa kabila ng panginginig ng aking katawan dahil sa lamig ng ulan, nanatiling matuwid ang aking pagkakaupo sa likod ng dambuhalang mesa na naging saksi sa aking mga puyat at pagod para sa Casa Villarreal. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Ang malakas na pagtama ng kahoy sa dingding ay lumikha ng tunog na yumanig sa mga antigong plapla sa paligid. Pumasok si Leandro, kasunod si Catalina na tila ba isang linta na nakakabit sa kanyang braso. Ang bango ng bulaklak mula sa pabango ni Catalina ay sumulasok sa aking ilong, isang amoy na kasing tamis ng kasinungalingan. Soledad, tama na ang eksena sa labas. Tapos na ang laro, bungad ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagod ngunit walang bakas ng pagsisisi. You have to sign these final papers. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang kumpanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Para sa kumpanya, Leandro, o para sa pambayad mo sa mga utang sa sugal na akala mo ay hindi ko alam, bahagyang nanginig ang panga ni Leandro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Catalina. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. This is not about gambling, Soledad. This is about survival. Malambing na sabi ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang Casa Villarreal ay nakasangla na sa akin. Lahat ng titulo, lahat ng karapatan sa brand ng kakao, at maging ang mansyong ito. Lahat ay nakapangalan na sa Monteverde Group. Leandro chose to save the legacy by giving it to someone who truly has the resources to manage it, not someone who steals from the pension fund of the workers. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. You really are a master of fiction, Catalina. Isang pa-victim na mang-aagaw. Do you honestly think those fabricated documents will hold up in court? Fabricated, tinaasan ako ng kilay ni Catalina. Look at the dates, honey. Look at the signatures. Lahat ay legal. Leandro signed them months ago. At ang huling pirma na kailangan ay ang sayo bilang board secretary na ngayon ay kukunin namin sa ayaw at sa gusto mo. Inabot ko ang folder. Dahan-dahan kong nilipat ang bawat pahina. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga tinik na nagnanais na sugatan ang aking dangal. Ngunit sa gitna ng aking pagsusuri, tumigil ang aking paningin sa isang particular na pahina ng deed of assignment. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa aking likuran. Nakita ko ang petsa Oktubre 2023 at ang selyo ng notaryo. Bakit ka natigilan, Soledad?
Pangungutya ni Leandro. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo na noong October masyado kang abala sa pag-aasikaso ng lupa ng nanay mo, kaya hindi mo na napansin ang mga pinapirmahan ko sa iyong mga routine documents. Doon ko naintindihan. Ginamit nila ang aking tiwala. Ginamit nila ang aking pinakamahina na sandali, ang panahon ng aking pagdadalamhati, sa pagpanaw ng aking ina, upang isingit ang mga kasulatang ito. Ang halik ni Leandro ay hindi lamang isang pagtataksil sa kama. Ito ay isang halik ng Judas na naglalayong ibaon ako sa hukay ng utang at kahihiyan. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na hindi nila isinama sa kanilang kalkulasyon. You're right, Leandro. I was distracted. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahang isinasara ang folder. But a distraction is not a destruction. Akala niyo ba ay ganun ako kadaling mapabagsak? Tumayo ako at humarap sa bintana. Ang mga patak ng ulan ay gumuguhit ng mga linyang tila luha sa salamin, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling tuyo. Ang petsang ginamit niyo sa dokumentong ito ay tumatapat sa araw na ang Casa Villarreal ay nasa ilalim ng internal audit dahil sa nawawalang pondo. Ayon sa bylaws ng kumpanya na ako mismo ang sumulat, walang anumang transfer of assets ang legal habang may ongoing audit. Unless it was approved by the majority of the board. At sino ang majority ako? At ang mga manggagawang binigyan ko ng shares noong nakaraang taon. Ang mukha ni Catalina ay biglang nagbago. Ang kanyang mapaglarong ngiti ay napalitan ng isang madilim na pag-aalala. What are you talking about? Walang shares ang mga manggagawa. Check the SEC filings, Catalina. Bago niyo pa ako subukang lasunin, naglagay na ako ng panlaban. Malamig kong sagot. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang mabibigat na yabag ng sapatos sa kahoy na sahig ay bumasag sa tensyon. Pumasok si Beatrice, ang aking pinsan at legal counsel ng kumpanya. Kasama niya ang 3 lalaking naka-uniforme ng pulis. Soledad. Tawag ni Beatrice, ang kanyang tinig ay puno ng tila pag-aalala. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Dumating na ang mga pulis. Isang buntong hininga ng ginhawa ang muntik ng kumawala sa aking dibdib. Akala ko ay dumating na ang aking kaligtasan. Officer Heto ang babaeng sinasabi ko. Mabilis na sabi ni Beatrice habang itinuturo ako. Nanigas ako. Ang kamay ni Beatrice na nakahawak sa aking balikat ay tila naging kasing lamig ng isang bangkay. Siya si Soledad de la Cruz. Siya ang utak sa likod ng malawakang embezzlement at siya rin ang nag-utos na sunugin ang archives kaninang hapon. Upang burahin ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw, dugtong ni Beatrice sa isang malinaw at matatag na boses. Tumingin ako kay Beatrice, ang pinsang pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sikreto. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata, bago niya ito pinalitan ng huwad na lungkot. Beatrice, anong ginagawa mo? Bulong ko. Bulong ko. I'm sorry, Soledad. Hindi ko na kayang itago ang mga ginagawa mo. Kailangan kong protektahan ang pamilya Villarreal, sagot niya habang dahan-dahang umaatras patungo sa panig ni Leandro at Catalina. Ang 3 magkakasabwat ay nakatayo na ngayon sa harap ko, ang asawa kong nagtaksil ang kabit na nagnakaw ng aking kumpanya at ang pinsang bumasag sa aking huling pag-asa. Sila ay tila isang pader ng puot na naglalayong ikulong ako sa kadiliman. Soledad de la Cruz, you are under arrest for qualified theft and arson. Sabi ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang huling babala. Hindi ako lumaban. Hindi ako sumigaw. Hinayaan ko silang ikabit ang malamig na bakal sa aking mga pulso. Habang kinakaladkad ako palabas ng silid-aklatan, nilingon ko sila Leandro, Catalina at Beatrice. Sila ay nagkakaisa nakatayo sa ilalim ng liwanag ng chandelier na ako ang bumili. Ang akala nyo ay ito na ang huli. Sabi ko sa kanila, ang aking tinig ay hindi lumalampas sa isang bulong, ngunit sapat na, upang marinig nilang lahat. Ngunit hindi nyo alam. Sa bawat hakbang nyo, mas lalo nyo lang pinalalalim ang sarili ninyong hukay. Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ramdam ko ang mahigpit na pagkakahawak ng mga pulis sa aking magkabilang braso, ngunit mas masakit ang pagkabaon ng mga kuko ng kataksilan sa aking puso. Sa hindi kalayuan ng gusali ng archives, kung saan nakatago ang lahat ng pinaghirapan kong dokumento resibo,
at mga patunay ng pagnanakaw ni Leandro ay nilalamon na ng malalaking dila ng apoy. Ang mapulang liwanag nito ay nagpapakita sa madilim na langit, tila isang higanting sulo na nagbabadya ng aking katapusan. Ang ganda ng liyab, hindi ba Soledad, bulong ni Beatrice, habang sumasabay siya sa aming paglalakad, patungo sa nakaparadang mobile ng pulis. Tumigil ako at tiningnan siya. Ang usok mula sa sunog ay humahalo sa malamig na hangin, nag-iiwan ng mapait na lasa sa aking lalamunan. Bakit, Beatrice, binigay ko sa iyo ang lahat? Pinatira kita sa pamamahay ko nang itakwil ka ng sarili mong pamilya. Itinuring kitang kapatid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tila paghanga sa akin ay nag-aapoy na ngayon sa puot. Kapatid, hindi Soledad. Itinuring mo akong alalay, isang tau-tauhan na tagasunod sa bawat utos mo. Habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan ng Casa Villarreal, ako ay nananatiling tagapulot ng mga mumu mo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin sapat na upang maamoy ko ang usok na kumapit sa kanyang buhok. Alam mo ba kung bakit ko sinunog ang mga papel na iyon? Dahil doon din nakatago ang ebidensya na ang tatay ko ang unang nagnakaw sa kumpanyang ito bago siya nagpakamatay. Doña Remedios kept it to blackmail me forever. But Catalina, she promised me freedom. Freedom from the Villarreals and more importantly, freedom from your shadow. At naniwala ka naman, malamig kong sagot. Ang taong nagtaksil sa akin ay hinding-hindi magiging tapat sa iyo, Beatrice. You just traded one cage for another. Officer, dalhin niyo na siya. Putol ni Beatrice, ang kanyang tinig ay muling naging matalas at opisyal. Huwag niyo siyang hayaang makapagsalita pa ng mga kasinungalingan. Isinakay ako sa loob ng madilim at masikip na sasakyan. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng mobile ay tila isang pinal na hatol. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Casa Villarreal, pinanood ko ang pagliit ng mansyon sa aking paningin. Nakita ko sina Leandro at Catalina na nakatayo sa balkonahe, magkahawak kamay habang pinapanood ang pag-alis ko. Ang kanilang mga figura ay unti-unting nilamon ng dilim at usok. Sa loob ng selda sa presinto, ang lamig ng semento ay tumatagos sa aking balat. Ang amoy ng ihi-kalawang at desperasyon ay tila gustong sumakal sa aking katinuan. Ngunit hindi ako tumangis. Naupo ako sa gilid ng matigas na higaan, idinikit ang aking likod sa malamig na pader at ipinikit ang aking mga mata. Dito sa gitna ng katahimikan at dumi, naramdaman ko ang isang kakaibang klase ng kalinawan. Ang sakit ay naglaho pinalitan ng isang matigas at kalkuladong plano. Binilang ko sa aking isipan ang bawat asset, bawat pangalan, at bawat butas sa batas na maaari kong gamitin. Akala nila ay abo na ang aking sandata. Akala nila ay napatay na nila ang reyna. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang pinakamatamis na tsokolate ay nagmumula sa mga butong dumaan sa matinding init ng pagluluto. Attorney Soledad de la Cruz, bulong ko sa aking sarili. Ginamit ko ang aking buong pangalan, ang titulong pinaghirapan ko, bago ako nabulag ng pag-ibig sa isang lalaking walang kwenta. Hindi ka mamamatay sa seldang ito. Biglang tumunog ang bakal na rehas ng hampasin ito ng isang gwardya gamit ang kanyang baton. Hoy Villarreal, may dalaw ka. Bilisan mo. Tumayo ako nang maayos-inayos ang aking gusot na damit at lumakad patungo sa bisitahan. Inasahan kong si Leandro ang darating upang kutsain ako o kaya ay si Doña Remedios upang luraan ang aking dangal. Ngunit ang nakaupo sa likod ng salamin ay isang babaeng hindi ko kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay matalas puno ng karanasan sa kalsada at may isang malalim na pilat sa kanyang kanang pisngi. Suot niya ang uniforme ng mga preso, ngunit ang paraan ng kanyang pag-upo ay tila ba siya ang may-ari ng buong presinto. Sino ka? Tanong ko habang kinukuha ang telepono. Ines Alvarado, sagot niya. Ang boses niya ay malat at mababa. Ang babaeng magtuturo sa iyo kung paano sunugin ang kumpanya ng asawa mo nang hindi gumagamit ng posporo. Nangunot ang aking noo. Bakit mo gagawin iyon? Tumingin siya sa akin ng may halong pait at pagkilala. Dahil ang asawa mo si Leandro Villarreal ay may utang sa akin. Hindi lang pera kundi buhay. At ikaw, Soledad, ikaw ang susi ko para makuha ang bayad. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa sulok ng aking selda ay tila isang segundong bumubutas sa aking bungo. Ngunit hindi ko hinayaang mabasag ang aking katinuan. Sa loob ng 4 na dingding na gawa, sa malamig na semento,
natutunan kong yakapin ang katahimikan. Ang amoy ng kalawang at luma ng pintura ay naging bahagi na ng aking bawat hininga. Habang ang ibang mga bilanggo ay umiiyak o nagmamakaawa, ako ay nakaupo ng tuwid. Ang aking likod ay kasing tigas ng bakal na rehas sa aking harap. Hindi nagtagal narinig ko ang mabibigat at dekalidad na yabag ng sapatos na papalapit sa aking selda. Hindi ito tunog ng tsinelas ng gwardiya. Ito ay tunog ng kapangyarihan. Huminto ang mga yabag sa harap ko. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na nagpakita sa figura ni Doña Remedios Villarreal. Suot niya ang kanyang pinakamahal na ternong abaka, tila ba hindi siya nandidiri sa dumi ng presintong ito. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng banal na devotion, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. Soledad, tignan mo ang kinalalagyan mo. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Isang Villarreal na nakakulong na parang hayop. Isang malaking mantsa sa aming pangalan. Ang pangalan niyo ay matagal nang may mantsa, Doña Remedios. Sagot ko nang hindi tumatayo. Ako lamang ang nagtiyagang maglaban nito sa loob ng 2 dekada. Isang mabilis na pagismid ang dumaan sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang ballpen at isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Narito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Pirmahan mo ang waiver na ito. Aminin mo ang embezzlement at bitawan mo ang lahat ng karapatan mo sa Casa Villarreal. Kapalit nito, gagamitin ko ang aking koneksyon para palabasin ka rito ngayong gabi. Maaari kang umalis ng bansa malayo sa kahihiyang idinulot mo. Tiningnan ko ang papel. Isang admission of guilt. Isang mabilis na paraan para malinis ang pangalan ni Leandro at Catalina habang ako ang nagdurusa sa dilim. Hindi ko ibebenta ang aking dangal para sa isang kalayaang galing sa inyo. Malamig kong sabi. Kung sa tingin nyo ay natatakot ako sa rehas na ito, nagkakamali kayo. Dahil dito sa loob, mas malinaw kong nakikita kung gaano kayo kadumi sa labas. Huwag kang magmatigas, Soledad. Bulyaw niya, ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng natuklap. Wala ka ng kakampi. Ang mga manggagawa ay isinusumpa ka. Si Beatrice ay nakuha na ang gusto niya. At ang asawa mo kasalukuyan na silang nagpaplano ng kasal ni Catalina sa sandaling matapos ang annulment nyo. Mamamatay kang nabubulok dito. Di mamatay ako. Sagot ko habang tumatayo at humahakbang papalapit sa rehas. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya hanggang sa maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na hindi kayang itago ang amoy ng kanyang kabulukan. Pero bago iyon, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw ni Leandro sa sugal ay ibabalik nyo. Doña Remedios, hindi nyo ako pwedeng takutin ng kamatayan dahil matagal na akong pinatay ng pamilya nyo. Ang nakikita nyo ngayon ay ang multong sisingil sa inyo. Padabog na tumalikod ang matandang babae. Ang tunog ng kanyang sapatos ay mabilis na lumayo, pinalitan ng muling pagpatak ng tubig sa gripo. Ngunit bago pa man bumalik ang katahimikan, naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Si Ines Alvarado. Nakasandal siya sa kabilang panig ng pader na naghahati sa aming mga selda. May hawak siyang kapirasong uling na tila kinuha niya mula sa kusina. Matapang ka, Attorney Soledad, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Pero ang tapang ay walang silbi kung wala kang bala. Kinuha ni Ines ang uling at nagsimulang magguhit sa semento ng sahig. Nakita mo ba ang linyang ito? Ito ang daloy ng pera ni Leandro sa The Emerald Club, ang song backngam kung saan siya madalas matalo. At ang linyang ito ang account ni Catalina Monteverde na ginagamit niya para punduhan ang bisyo ng asawa mo kapalit ng mga shares ng kasa. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang iginuhit ni Ines ay isang detalyadong flowchart ng mga transaction na buwan ko nang sinusubukang buuin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ako ang dating accountant ng club na iyon bago ako itumba ni Catalina para hindi ako makapagsalita. Sagot ni Ines, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinakulong niya ako sa isang kasong gawa-gawa lamang. Akala niya ay tapos na ako, pero hindi niya alam may isang master copy akong itinago. Lumapit si Ines sa rehas at iniabot sa akin ang isang maliit gusot na papel. Ito ang address ng isang lumang bodega sa Iloilo Port. Doon nakatago ang mga server ng kumpanya ni Catalina. Lahat ng dirty money na nilabhan niya gamit ang Casa Villarreal, nandoon ang record. Hinawakan ko ang papel na tila ba ito ay isang banal na relikya. Ang bawat hiblang aking hibla ay nanginginig sa pag-asa at determination. Bakit mo ito binibigay sa akin, Ines?
Dahil kailangan ko ng isang taong may sapat na dunong at galit para sunugin ang kaharian nila, sagot niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Gawin mo ang dapat mong gawin, Soledad. At paglabas mo rito, huwag mo silang tititigan lamang. Siguraduhin mong wala silang matitirang kahit isang hibla ng dangal. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng presinto. Isang boses ng gwardya ang umalingaw-ngaw. Soledad Villarreal, may nagbayad ng piyansa mo. Malaya ka na. Nagkatinginan kami ni Ines. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko na hindi si Doña Remedios ang nagbayad nito. Mas lalong hindi si Leandro. Lumakad ako palabas ng selda, ang maliit na papel ni Ines ay mahigpit na nakatago sa loob ng aking palad. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo patungo sa kalayaan, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang Soledad na pumasok dito ay isang asawang nasaktan. Ang Soledad na lalabas ngayon ay isang biktima na tapos na sa pag-iyak. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa aking mukha paglabas ko ng presinto. Tuyot na ang ulan, ngunit ang bawat hininga ko ay naglalabas pa rin ng tila usok sa ginaw. Sa tapat ng gate, isang itim na SUV ang naghihintay. Ang ungol ng makina nito ay tila isang babala sa katahimikan ng paligid. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking naka-uniforme ng driver ang lumabas. Attorney Villarreal, pinapasundo po kayo ni Madam Ines. Maikling sabi nito. Walang emosyon ang kanyang mukha, kasing tigas ng semento. Hindi ako nagtanong. Sumakay ako sa loob ng sasakyan kung saan bumulaga sa akin ang amoy ng mamahaling leather at matapang na tabako. Sa sulok ng upuan, naroon si Ines Alvarado na tila ba hindi galing sa loob ng selda kanina lamang. Suot niya ang isang eleganteng itim na coat at ang kanyang pilat sa pisngi ay tila mas lalong naging tuso sa ilalim ng madilim na ilaw ng sasakyan. Paano ka nakalabas? Tanong ko habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng pinto ay nagdulot ng isang malalim at solidong tunog na naghiwalay sa amin mula sa labas ng mundo. May mga kaibigan ako sa matataas na lugar, Soledad. Mga kaibigang mas takot sa sasabihin ko kaysa sa batas, sagot niya habang naglalabas ng isang tablet. Ipinakita niya sa akin ang isang live feed ng Casa Villarreal. Tignan mo, habang nasa labas ka, abala na si Catalina sa paglilipat ng iyong mga makinarya patungo sa isang bagong warehouse. Ninanakawan ka na nila sa harap ng iyong mga mata. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Inabot ko ang tablet at tinitigan ang bawat pixel ng footage. Hindi nila alam na ang bawat makinaryang iyon ay may GPS tracker na ako mismo ang nagpakabit. Isang maikling tawa ang kumawala kay Ines. Kaya pala gusto kitang maging kakampi. Masyado kang maingat. Pero kailangan mo ng higit pa sa tracker, Soledad. Kailangan mo ng bala. Inilapag ni Ines ang isang folder sa aking kandungan. Ito ang plano. Magtatatag tayo ng isang offshore trust fund. Ililipat natin ang lahat ng shares mo sa Casa Villarreal sa fund na ito bago pa man maisampa ni Leandro ang annulment at bago pa nila ma-question ang ownership clause mo. Sa ganitong paraan, magmumukhang walang laman ang iyong bulsa, pero ang katotohanan, ikaw ang may hawak ng leeg nila sa labas ng bansa. At ano ang kapalit? Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Alam kong walang libreng tanghalian sa mundong kinagagalawan mo, Ines. Gusto ko ang kalahati ng shares ni Catalina sa Monteverde Group, direktang sagot niya. Gaya ng sinabi ko, may utang ang pamilyang iyon sa akin. Ang tatay ni Catalina hindi lang basta boss ang turing ko sa kanya. Siya ang lalaking nagnakaw sa buhay ng nanay ko at nag-iwan sa akin sa kalsada. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa sa putikan, gaya ng ginawa nila sa iyo. Tinitigan ko ang dokumento. Ang bawat salita, bawat kondisyon ay tinitimbang ng aking lohika. Ito ang sacrifice dilemma. Upang talunin ang isang halimaw, kailangan kong makipagtulungan sa isa pang mas mapanganib na nilalang. Ang panganib na mawala ang Casa Villarreal ay mas matimbang kaysa sa panganib ng pakikipag-alyansa kay Ines. Gagawin ko ang fund, sabi ko sa isang matatag na boses. Pero ako ang may huling say sa bawat transaction. Walang sentimong gagalaw ng walang lagda ko. Deal. Sagot ni Ines sabay abot ng kanyang kamay. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip kinuha ko ang aking ballpen at mabilis na nilagdaan ang paunang kasunduan. Ang tunog ng pagkalos ng ballpen sa papel
ay tila isang sumpa na tinatatakan sa dilim. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang tago at lumang apartment sa dulo ng Jaro. Dito ka muna mananatili. Ligtas ka rito. May mga tauhan ako sa paligid, bilin ni Ines bago ako bumaba. Pagpasok ko sa loob ng madilim na kwarto, narinig ko ang pag-alis ng sasakyan ni Ines. Ang tunog ng gulong sa kalsada ay unti-unting naglaho. Inilapag ko ang aking gamit sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng katahimikan, napansin ko ang isang maliit na puting sobre na nakaipit sa ilalim ng aking laptop. Wala itong pangalan, walang selyo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ba isang malakas na sigaw sa loob ng tahimik na silid. Sa loob ay may isang kapirasong papel na may sulat kamay. Ang babaeng nagligtas sa'yo ay ang babaeng sisira sa'yo sa huli. Mag-ingat ka sa master copy ni Ines. Hindi ikaw ang unang solidad na ginamit niya. Nanigas ang aking mga daliri. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na pasilyo ng apartment. Sino ang Hindi ko hinayaang lamunin ako ng pagdududa dahil sa sulat na natagpuan ko sa ilalim ng aking laptop. Sa mundong ito, ang bawat babala ay maaari ring isang patibong. Pinanood ko ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw ng Iloilo. Ang kulay rosas na langit ay tila nagpapahiwatig ng dugo at bagong simula. Inayos ko ang aking sarili sa harap ng salamin, isang simpleng puting blue sa itim na slacks, at ang aking buhok na mahigpit na nakatali. Wala nang bakas ng putik sa aking balat, tanging ang lamig na lamang sa aking mga mata ang natira. Lumabas ako ng apartment at naglakad patungo sa palengke ng Jaro, ang lugar kung saan ang bawat bulong ay mas mabilis pa sa kidlat. Ramdam ko ang bawat tingin na tila mga karayom na tumutusok sa aking likuran. Ang bawat paghinto ng mga tao sa kanilang pagtitinda, ang bawat pasulyap-sulyap mula sa likod ng mga tumpok ng gulay at isda. Alam kong ako ang laman ng kanilang mga bibig. Ayan na ang magnanakaw. Rinig kong bulong ng isang tindera sapat na upang marinig ko. Nakalabas agad. Talagang pera-pera lang ang hustisya. Hindi ko sila nilingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng may tuwid na likod hanggang sa humarang sa aking daan si Aling Perla. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang lens nito ay tila isang mapanghusgang mata na nakatutok sa akin. Leave tayo mga kapitbahay. Tignan niyo kung sinong naglalakad na parang walang nangyari, sabi ni Perla sa kanyang mga viewers habang sumasabay sa aking hakbang. Attorney Soledad, balita namin ay nag-bail ka raw. Saan galing ang pera? Sa mga ninakaw mo rin ba sa Casa Villarreal? Tumigil ako. Dahan-dahan kong hinarap si Perla. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay lumikha ng isang maikli at pinal na hinto. Lumapit ako sa kanya hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang layo namin. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay na hawak ang device. Siguraduhin mong malinaw ang kuha mo, Perla. Mahinahon kong sabi, ang aking boses ay walang bakas ng galit kundi isang purong awtoridad. Dahil ito ang huling pagkakataon na makikita niyo akong naglalakad sa kalsadang ito na parang isang biktima. At sa iyong mga viewers, manood kayong mabuti. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niyo ngayon ay magiging bahagi ng aking counter affidavit para sa libel at slander. I have every handle, every comment, and every share recorded. Natahimik ang paligid. Ang ingay ng palengke ay tila huminto para sa aming dalawa. Ang bawat pagpindot ni Perla sa kanyang cellphone ay tila naging mabigat. Ano, tinatakot mo ba ako? Nauutal niyang tanong. Hindi kita tinatakot, Perla. Binibigyan kita ng babala. Sagot ko bago muling naglakad palayo. Dumiretso ako sa gate ng Casa Villarreal. Ngunit hindi ako sa opisina pumunta. Nagtungo ako sa bahay talaan, ang lumang bodega sa gilid ng mansyon, kung saan nakatago ang mga kagamitan ng aking yumaong ina, ang mga antigong aparador, ang kanyang paboritong makinilya, at ang mga painting na balak ko sanang gawing gallery balang araw. Bumulaga sa akin ang isang bukas na gate at ang tunog ng mga mabibigat na gamit na inililipat. Sa gitna ng bodega nakatayo si Catalina Monteverde. May hawak siyang listahan at kausap ang isang lalaking naka-uniforme ng isang auction house. Isama mo na itong narratable. This will fetch a good price in the city, utos ni Catalina. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan, tila ba namimili lamang siya ng mga damit sa mall. Anong ginagawa mo rito, Catalina? Ang aking boses ay tumama sa pader ng bodega. Lumikha ng isang echo na nagpalingon sa kanilang lahat.
Tumingin sa akin si Catalina, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Oh, you're back. Ang bilis naman ng bail mo. Did you find a new sugar daddy inside the cell?" Naglakad ako papalapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga tauhan ng auction house na kasalukuyang binubuhat ang piano ng aking ina. Ang mga gamit na yan ay hindi pag-aari ng Casa Villarreal. Personal na ari-arian yan ng nanay ko. Wala kang karapatang hawakan o ibenta ang mga ito. Well, Soledad, according to the documents Leandro signed, everything within the perimeter of Casa Villarreal is now collateral for the loans I've provided. Sagot niya habang dahan-dahang hinihipa ng kanyang kuko. "If you want them back, pay me the 30 million pesos your husband lost in the casino last week. If not, then shut up and watch as I turn your memories into cash." Hinawakan ni Catalina ang isang maliit na porselanang figurine, isang regalo sa akin ng nanay ko noong ika-10 kaarawan ko. Tinaas niya ito at tila ba tinitimbang kung gaano ito kadaling mabasag. "Huwag mong ituloy ang iniisip mo, Catalina," babala ko. Ramdam ko ang pagdagundong ng aking dibdib, ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol ng digmaan. "Oh, bakit iyak ka ba? Luluhod ka ba ulit?" Tumawa siya ng malakas. "Leandro told me how pathetic you were last night, crying over some burned papers. You're nothing without this name, Soledad." At ngayon kinuha ko na rin ang pangalang iyon. Binitawan ni Catalina ang figurine. Hindi niya ito inilapag. Binitawan niya ito mula sa taas ng kanyang balikat. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana sa semento ay lumikha ng libo-libong maliliit na piraso na nagliparan sa aking paanan. Katahimikan ang sumunod. Isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa aking reaksyon. Tumingin ako sa mga basag na porselana at pagkatapos ay tumingin ako kay Catalina. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang takot sa kanyang mga mata nang makita niya ang aking ekspresyon. Hindi ako sumigaw, hindi ako sumugod. Inilabas ko ang aking cellphone at may pinindot na button. Engineer Diaz released the environmental hazard report for the North Quadrant of the Villarreal estate. Ngayon din, sabi ko sa telepono habang nakatitig ng diretso kay Catalina, "Inform the Department of Environment and Natural Resources that there's a chemical leak in the soil. Lock down the entire area. Walang makakapasok at lalong walang makakalabas na gamit." Biglang namutla si Catalina. "What, anong chemical leak? Walang ganon." "Ngayon meron na," malamig kong sagot. "At dahil lockdown ang area, lahat ng gamit na hinahawakan nyo ngayon ay ituturing na contaminated. Your auction is over, Catalina. At ang mga tauhang ito, isasama ko sila sa demanda para sa illegal handling of hazardous materials." Nagsimulang magkagulo ang mga tauhan ng auction house. Ibinalik nila ang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng bodega. Naiwan kaming dalawa ni Catalina sa gitna ng mga basag na alaala. "You're insane, Soledad, sisirain mo ang lupa mo para lang pigilan ako," sigaw niya. "Hindi ko ito lupa, Catalina." Pagtatama ko. "Ito ang iyong magiging libingan at bago ko makalimutan." Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. "Nahanap ko na ang record ng mga dummy accounts mo sa Iloilo Port. Let's see who ends up in a cell next time." Tumalikod ako at lumakad palabas ng bodega. Ngunit ang aking pagtatagumpay ay naputol nang makita ko ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa labas. Lumabas si Leandro, hawak ang isang puting sobre na may selyo ng korte. "Soledad," tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. "Anong ginawa mo sa accounts ko? Bakit hindi ako makapag-withdraw?" Tumingin ako sa kanya, ang lalaking minahal ko noon, at ngayon ay tila ba isang maliit na insekto na lamang sa aking paningin. "I didn't do anything, Leandro," sagot ko habang nilalagpasan siya. "I just told the truth to the bank. And the truth, well, it's very expensive." Ang amoy ng alikabok at lumang sako ng kakao sa loob ng abandonadong bodega sa gilid ng Iloilo Port ay tila sumasakal sa aking bawat hininga. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na bumbilya na nakabitin sa kisame ang nagsisilbing tanglaw sa mga mukhang puno ng pagdududa na nasa harap ko. Narito ang 7 sa mga pinagkakatiwalaang leader ng mga manggagawa ng Casa Villarreal, mga taong nakasama ko sa loob ng 2 dekada. Ngunit ngayon ay tumitingin sa akin na tila ba ako ay isang estrangherong may nakahahawang sakit. "Attorney Soledad, bakit kami narito?" Ang basag na tinig ni Mang Tomas, ang pinakamatandang supervisor sa pabrika, ang bumasag sa katahimikan.
Sabi ni Ma'am Catalina balak niyo raw kaming gamitin para sa inyong pansariling interes. Sabi niya ang sahod namin nung nakaraang buwan ay galing sa bulsa niya dahil ninakaw niyo ang pondo ng kumpanya. Tumingin ako sa kanila ng isa-isa. Hindi ko hinayaang makita nila ang kirot sa aking dibdib. Sa halip inilabas ko ang isang makapal na asul na folder mula sa aking bag at inilapag ito sa ibabaw ng isang lumang kahon ng kargamento. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ako narito para magmakaawa, Mang Tomas. Mahinahon kong simula. Ang aking boses ay matatag kasing talas ng katotohanang bitbit ko. Narito ako dahil ang bawat isa sa inyo ay may karapatang malaman ang katotohanan. Binubulag kayo ng mga kasinungalingan dahil natatakot silang makita nyo ang tunay na nangyayari sa Casa Villarreal. Binuksan ko ang folder at iniharap sa kanila ang mga bank statements at ang original na deed of sale ng huling lupain ng aking ina sa probinsya. Tignan nyo ang mga petsang ito. Oktubre 15, yan ang araw na pumasok ang pera sa payroll account ng kumpanya. At tignan nyo kung kaninong account galing ang pera. Hindi iyan galing sa Monteverde Group. Galing iyan sa personal kong account perang kinita ko mula sa pagbebenta ng sarili kong mana. Nagsimulang magbulungan ang mga manggagawa. Kinuha ni Mang Tomas ang mga papel, ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo ay nanginginig habang sinusuri ang bawat linya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa pagkalito at sa huli ay ang matinding hiya. Pero, bakit hindi nyo ito sinabi nun pa? Tanong ng isa pang manggagawa. Bakit hinayaan nyo kaming isipin na masama kayong tao dahil ang tunay na leader ay hindi ipinangangalandakan ang kanyang sakripisyo lito? Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ngunit ngayon ang Casa Villarreal ay hindi na lamang kumpanya. Ito ay naging larangan ng digmaan. Ginagamit kayo ni Leandro at Catalina bilang mga panangga. Gusto nila kayong manatiling bulag para hindi nyo mapansin na dahan-dahan na nilang nilulusaw ang kumpanya para bayaran ang kanilang mga utang sa sugal at luho. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Ang bawat isa sa kanila ay tila nawalan ng lakas na tumingin sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanilang utang na loob, isang damdaming likas sa aming mga Pilipino na ngayon ay bumabalik sa akin ng may ibayong tindi. Hindi ko kailangan ng inyong awa. Pagpapatuloy ko ang aking tinig ay mas lalong naging seryoso. Ang kailangan ko ay ang inyong mga mata at tainga sa loob ng pabrika. Kailangan kong malaman ang bawat galaw ni Catalina, ang bawat kagamitang inilalabas, at ang bawat dokumentong pinapirmahan sa inyo. We need to document everything. Ang Casa Villarreal ay hindi pag-aari ng mga Villarreal lamang. Ito ay pag-aring bawat isa sa inyo na nagbuhos ng pawis at dugo rito. Sa gitna ng aming pag-uusap, kinuha ni Mang Tomas ang isang basong plastic na may lamang tubig mula sa kanyang gilid at iniabot ito sa akin. Ang simpleng kilos na ito, ang pag-aalok ng tubig ay isang universal na simbolo ng pagtanggap at kapayapaan sa aming kultura. Tinanggap ko ang baso at ang aming mga balat ay nagkadikit ng sandali. Naramdaman ko ang init ng kanyang suporta. Nasa likod nyo kami, Attorney Soledad, bulong ni Mang Tomas. Patawarin nyo kami sa aming kawalang malay. Tumango ako, dama ang isang malit na tagumpay sa aking puso. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, bigla kong naalala ang isang mahalagang detalye. Mang Tomas, nasaan ang logbook 2016, ang itim na notebook na nasa opisina ng archives bago ang sunog, nangunot ang noo ni Mang Tomas. Ang pagkakaalam ko po, kinuha iyon ni Beatrice bago pa man magsimula ang kaguluhan. Sabi niya ay kailangan daw iyon para sa audit. Napatigil ako. Kung nasa kay Beatrice ang logbook na iyon, ibig sabihin ay may hawak silang ebidensya na hindi ko pa nakikita, isang lihim na maaaring magpabago sa takbo ng laban. Ngunit ang aking pag-iisip ay naputol nang marinig namin ang malakas na pag-atungal ng mga makina ng sasakyan sa labas ng bodega. Ang nakabubulag na liwanag mula sa mga headlight ay tumagos sa mga siwangang dingding, tila mga daliri ng liwanag na naghahanap sa amin. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng pinto ng mga sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga bota sa semento ay lumikha ng isang nakatitinding kaba sa loob ng bodega. Attorney Soledad, alam naming niyan kayo sa loob. Ang boses ni Leandro ang umaling-awngaw mula sa megaphone. Lumabas na kayo kung ayaw nyo pang madagdagan ang mga kasong kinakaharap nyo, unauthorized assembly at trespassing sa pag-aari ng Monteverde Group.
Nagkatinginan ang mga manggagawa, ang takot ay muling bumalik sa kanilang mga mata. Hinawakan ko ang braso ni Mang Tomas. Huwag kayong matakot, hayaan niyo akong humarap sa kanila. Pero attorney, Tomas, gawin niyo ang sinabi ko. Utos ko sa isang boses na hindi tumatanggap ng hindi. Magtago kayo sa likod ng mga lumang sako. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Lumakad ako patungo sa malaking pinto ng bodega. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang martsa ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Nang buksan ko ang maliit na pinto sa gilid, bumungad sa akin ang isang batalyon ng mga security guards ni Catalina. Lahat ay armado at nakaturo ang mga baril sa akin. Sa gitna nila nakatayo sina Leandro at Catalina. Suot ni Catalina ang isang matingkad na pulang coat, tila ba ipinagdiriwang na niya ang aking pagkatalo. Soledad, Soledad, pangungutya ni Catalina habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang munti mong pagtitipon? Sinabihan na kita ang lahat ng galaw mo ay binabantayan ko. Talaga, Catalina, ngumiti ako ng napakalamig, isang ngiting nagpatigil sa kanyang paghakbang. Kung ganoon, alam mo na rin ba na ang live stream ni Perla ay kasalukuyang nakatutok sa inyong dalawa ngayon mula sa kabilang kalsada? Alam na ba ng publiko na tinatakot niyo ang mga manggagawa gamit ang mga baril? Mabilis na lumingon si Leandro, sa paligid ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit bago pa sila makasagot, isang mas malakas na tunog ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng sirena ng pulis na hindi galing sa kanila, kundi mula sa main road. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Catalina. Ibig sabihin nito, Catalina, ay tapos na ang oras ng pananakot nyo. Sabi ko habang dahan-dahang itinaas ang aking cellphone. Dahil ang tunay na may-ari ng bodega na ito ay hindi ikaw kundi ang gobyerno. At ilegal ang inyong pagpasok dito. Ngunit sa gitna ng aking pagkapanalo sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagputok ang narinig mula sa loob ng bodega. Isang sigaw ng sakit ang sumunod. Mang Tomas, sigaw ko. Ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ay tila humiwa sa bawat hibla ng aking pandinig. Hindi ito isang mabilis na tunog, kundi isang dambuhalang puwersa na yumanig sa buong bodega. Sa gitna ng usok at amoy ng pulbura, nakita ko si Mang Tomas na nakahawak sa kanyang braso. Ang pulang likido ay mabilis na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri at pumapatak sa semento. Ang bawat patak ay tila isang sumpa laban sa mga Villarreal. Manghahayop kayo, sigaw ko habang patakbong lumapit kay Mang Tomas. Hindi ko ininda ang mga baril na nakaturo pa rin sa akin. Ginamit ko ang aking panyo upang mahigpit na itali ang kanyang sugat. Leandro, nakita ng buong mundo ang ginawa ng mga tauhan mo. Hindi na ito simpleng trespassing, it ay attempted murder. Nakita ko ang matinding takot sa mga mata ni Leandro. Mabilis niyang binaba ang kanyang megaphone, habang si Catalina naman ay tila naging estatwa sa gulat. Ngunit bago pa man sila makakilos ang mga sirena ng pulis, ay lalong lumapit ang kanilang mga asul at pulang liwanag ay sumasayaw na sa mga dingding ng bodega. Umalis na tayo rito, hila ni Catalina sa braso ni Leandro. Nagmadali silang sumakay sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng humahagibis na gulong sa graba ay nag-iwan ng makapal na alikabok bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Sa tulong ng mga tunay na awtoridad, naisugod si Mang Tomas sa ospital. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humawak sa aking siko, si Ines Alvarado. Nakasuot siya ng itim na hoodie, tila isang aninong sumulpot mula sa kawalan. Sumama ka sa akin, Soledad. Hindi ka ligtas dito, bulong niya. Dinala ako ni Ines sa isang mas tago at mas marangyang kondo sa Bonifacio Global City. Malayo ito sa amoy ng kakao at putik ng Iloilo. Sa loob ng malawak na penthouse, inalok niya ako ng alak. Ngunit nanatili akong nakatayo sa harap ng salamin. Na bintana pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, na tila mga bituing walang pakiramdam. Uminom ka muna, kailangan mong kumalma para sa susunod nating hakbang. Sabi ni Ines habang inilalapag ang isang baso sa mesa. Bakit naroon ka kanina, Ines? Tanong ko nang hindi lumingon. Paano mo na lamang naroon sina Leandro? At paano dumating ang mga pulis sa tamang oras? Sinabi ko sa'yo binabantayan kita, sagot niya nang may tipid ng ngiti. Lalakad sana ako patungo sa banyo upang maghugas ng mukha nang mapansin ko ang bag ni Ines na nakabukas sa ibabaw ng sofa. Isang folder ang bahagyang nakalabas. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong udyok sa loob ko na tingnan ito. Habang abala si Ines sa kusina, mabilis kong hinugot ang papel. Ang aking hininga ay tila tumigil.
Hindi ito record ng sugal ni Leandro. Ito ay isang transfer of rights document para sa Casa Villarreal, ngunit hindi ang pangalan ko ang nakalagay bilang bagong may-ari. Ang nakalagay ay ang Alvarado Strategic Holdings at sa ilalim nito may isang luma at kupas na litrato. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay ang tatay ni Catalina, si Don Mateo Monteverde. At ang babaeng katabi niya, na may suot na kwintas na pamilyar sa akin, ay ang nanay ni Ines. Ngunit ang mas nakahihindik ay ang dedikasyon sa likod ng larawan para sa aking panganay, Ines Monteverde. Nalaman mo na rin pala ang malamig na boses ni Ines ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Hawak ko ang dokumentong naglalayong manakaw muli ang aking kumpanya. Monteverde ka rin, anak ka sa labas ni Don Mateo. O Soledad, hakbang niya papalapit sa akin ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkakaibigan, kundi purong ambisyon. Ibinigay ni Mateo ang lahat kay Catalina ang pangalan ng yaman ng Casa Villarreal, habang ako at ang nanay ko ay itinapon sa kalsada. Akala mo ba ay tinutulungan kita dahil sa awa? Tinutulungan kita dahil ikaw ang pinakamabisang sandata para pabagsakin si Catalina. At kapag wala na siya, kukunin ko ang lahat ng sa akin, kasama ang Casa Villarreal. Gagamitin mo rin ako gaya ng ginawa nila. Ang aking boses ay naging kasing talas ng isang labaha. Akala mo ba ay papayag akong maging tau-tauhan mo? Wala kang pagpipilian, Soledad. Sigaw ni Ines, ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Hawak ko ang lahat ng ebidensya laban kay Catalina. Kung hindi ka pipirma sa transfer na ito patungo sa fund ko, hinding-hindi makakalabas ang mga dokumentong iyon. Mabubulok ka sa demanda habang ang kumpanya mo ay tuluyang naglalaho. Tiningnan ko ang dokumentong hawak ko. Pagkatapos ay tiningnan ko si Ines. Isang malakas na tunog ng pagpunit ng papel ang umalingaw-ngaw sa loob ng penthouse. Pinunit ko ang kontrata sa harap mismo ng kanyang mukha, dahan-dahan at walang kurap. Mali ang kinalaban mong babae, Ines. Mahinahon kong sabi. Akala mo ba ay wala akong backup plan? Bago pa man ako pumunta sa bodega kanina, ipinadala ko na ang lahat ng scan copies ng record ng Iloilo Port sa National Confederation of Labor at sa isang international NGO para sa human rights. Hindi ko kailangan ng master copy mo. Nanlaki ang mga mata ni Ines. Ano, sinisira mo ang pagkakataon nating manalo? Sinisira ko ang pagkakataon mong gamitin ako. Pagtatama ko habang kinukuha ang aking bag. Hindi ko kailangan ng isa pang amo. I don't need another Villarreal or another Monteverde to tell me what to do. From now on, I walk alone. Lumakad ako patungo sa pinto. Ngunit bago ako lumabas, narinig ko ang huling banta ni Ines na tila isang huni ng ahas. Mamatay kang mag-isa, Soledad. Walang tutulong sa iyo kapag nalaman ni na Leandro na wala na akong protection sa iyo. Hindi ko siya nilingon. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang naging sagot ko sa kanya. Ang tunog ng trangka na nag-lock ay tila isang deklarasyon ng aking tunay na kalayaan. Habang pababa ako sa elevator, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang gaan sa aking puso. Wala na akong pinagkakautangan ng loob. Wala na akong kailangang protektahan, kundi ang sarili ko at ang aking mga manggagawa. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-book ng flight pabalik ng Iloilo. May isang huling laban pa na naghihintay. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng baraha. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa marmol na sahig ng Casa Villarreal ay tila bawat tibok ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng aking pagtitiis. Pagpasok ko sa aking dating opisina, sumalubong sa akin ang amoy ng alak at hulas na sigarilyo. Ang silid na dati ay simbolo ng aking pagsisikap ay naging pugad na ngayon ng kawalan ng pag-asa. Doon sa likod ng aking mesa, nakaupo si Leandro. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang mamahaling polo, at ang kanyang mga mata ay tila mga upos na kandila, pagod at walang liwanag. Sa harap niya ay isang bote ng whiskey at isang puting sobre na may selyo ng korte. Bakit ka bumalik, Soledad? Tanong niya, ang boses ay paos at nangangatog. Hindi ka pa ba kontento? Winasak mo na ang credit line ko. I can't even pay for my own car's insurance. Hindi ko winasak ang buhay mo, Leandro. Ipinakita ko lang sa mundo kung gaano ito karupok
Sagot ko habang dahan-dahang inilalapag ang aking bag sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng bag ay naging isang pinal na tuldok sa katahimikan. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang lahat. Ngayong gabi, inabot niya ang puting sobre patungo sa akin. Catalina wants you out. Completely. Pirmahan mo na ang annulment at ang waiver of assets. In exchange, she will drop the arson charges. Ituturing na lang naming aksidente ang sunog sa archives. Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya, tinitigan ang kanyang mukha, na dati ay mahal ko, ngunit ngayon ay tila ba isang maruming mantsa na lamang sa aking gunita. Do you think I'm that cheap, Leandro, na ipagpapalit ko ang hustisya para sa isang peking kalayaan? Kinuha ko ang folder at binasa ang bawat linya. Catalina is desperate. She knows the NGO I contacted is already investigating her shipping records. At ikaw, you're just her pawn. She's using you to clean her mess. At least she cares about me, sigaw ni Leandro habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang kamay sa kahoy ay lumikha ng isang nakabibinging dagundong. Ikaw pera lang ang iniisip mo, ang kumpanya lang ang mahal mo. Mahal ko ang kumpanya dahil ako ang bumuhay rito habang nilulustay mo ang pondo sa bawat kasino sa Iloilo. Bulyaw ko ang aking tinig ay nanatiling kontrolado, ngunit puno ng puot. Mahal ko ang kumpanya dahil iyan ang tanging bagay na hindi ako pinagtaksilan. Inilabas ko ang aking sariling dokumento, ang pirmahan para sa legal separation, at ang tuluyang pagkalas ng aking pangalan sa lahat ng kanyang utang. Ngunit bago ko ito ibigay, hinubad ko ang aking wedding ring. Ang gintong singsing ay tila naging isang mabigat na kadena na sa wakas ay natanggal. Inilagay ko ito sa ibabaw ng maruming mesa ni Leandro. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang huling hininga ng aming kasal. Ito ang waiver na gusto mo, ha? Mahinahon kong sabi, I am waiving my rights to your debts. Lahat ng utang mo sa sugal, lahat ng utang mo kay Catalina sa'yo na lahat iyan. Pero ang Casa Villarreal, 60% niyan ay mananatiling sa akin. At bukas ipapatupad ko na ang eviction notice para sa inyo ni Doña Remedios. Hindi mo magagawa iyan, this is our ancestral home. Sigaw ni Leandro, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at takot. Ancestral home, isinangla mo na ito kay Catalina, hindi ba? Pagpapaalala ko sa kanya. At ang kinuha mong loan ay expired na. I bought the mortgage from the bank this afternoon. I am now your landlord, Leandro. Napatigil siya. Ang bote ng whiskey sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lubos na pagkatalo sa kanyang mga mata. Siya ay isang lalaking nawalan ng asawa, nawalan ng karangalan, at ngayon nawalan na rin ng matitirhan. Ngunit bago pa man ako makatalikod, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Pag-angat ko ang boses sa kabilang linya, ay humihingal at puno ng takot. Attorney Soledad, si Beatrice ito, bulong ng boses. Huwag kang pupunta sa ospital. Patibong ito, si Catalina, may ginawa siya kay Doña Remedios, gagamitin ka nilang pain. Napatigil ako. Ang lamig ay muling gumapang sa aking likuran. Tumingin ako kay Leandro na tila walang kinalaman sa nangyayari. Nasaan si Mama ko? Tanong ko kay Leandro, ang aking boses ay naging isang matalim na utos. Nasa ospital siya, inatake sa puso kanina. Bakit? Sagot ni Leandro naguguluhan. Mabilis kong kinuha ang aking gamit. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng mansyon. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng sheriff ang pumasok kasama si Catalina na may suot na tila pighati na mukha. Soledad, salamat at narito ka. Sabi ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng venomous sweetness. I'm sorry to inform you, pero dahil sa environmental hazard report na isinumite mo, ang buong Casa Villarreal ay kumpiskado na ng gobyerno. At dahil ikaw ang board secretary, ikaw ang mananagot sa lahat ng multa at criminal charges. You just trapped yourself in your own game. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat plano ko, ang bawat hakbang ko, ay tila binaliktad ni Catalina sa isang iglap. Ang dangling mystery ng aking environmental report ay naging sarili kong bitag. You really think you're smart, don't you? Bulong ni Catalina. Habang papalapit sa akin, sapat na. Upang maamoy ko ang tagumpay sa kanyang hininga. Pero nakalimutan mo, ako ang may hawak sa mga opisyal ng DENR. You just gave me the reason to lock you up forever. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
sa kabila ng panganib. Kung gayon, Catalina, magsama-sama tayo sa impyerno. Dahil ang report na iyon, hindi lang sa lupa ng Villarreal ang tinukoy ko. Isinama ko ang warehouse mo sa port. Ang bawat kislap ng mga camera at ang bulong ng mga tao sa malawak na bakuran ng Casa Villarreal ay tila mga mata ng buitreng naghihintay sa aking pagbagsak. Narito ang mga investors ng media at ang mga manggagawang nakamasid sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa gitna ng entablado nakatayo si Catalina Monteverde, suot ang isang purong puting terno, na tila ba siya ay isang anghel ng katarungan. Sa tabi niya si Doña Remedios ay nakaupo sa isang silyang nari. Ang mukha ay puno ng huwad na dignidad. Ngayong hapon sa harap ng publiko at ng batas, tinatapos na natin ang kadilimang idinulot ng isang taong inakala nating bahagi ng pamilyang ito. Panimula ni Catalina ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bakuran sa tulong ng mga speakers. Ipinapakita ko sa inyo ang deed of absolute sale at ang utos ng korte para sa paglilipat ng lahat ng assets ng Casa Villarreal sa Monteverde Group. Soledad de la Cruz is no longer part of this legacy. She is a criminal who tried to burn our history. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga bayarang taga-suporta ni Catalina. Ang kamera ni Aling Perla ay nakatutok sa aking mukha, naghahanap ng kahit isang bakas ng luha o takot. Ngunit nanatili akong nakatayo sa gilid, ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking itim na blazer. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking mga takong sa kahoy na sahig ay lumikha ng isang ritmo na nagpatigil sa ingay ng karamihan. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ni Catalina. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri nang magkadikit ang aming balat. Tapos ka na ba, Catalina? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Wala ka nang sasabihin, Soledad. Ang mga dokumento ay legal, sigaw ni Doña Remedios mula sa kanyang upuan. Ang legalidad ay hindi nakabase sa kung sino ang mas malakas, sumigaw Doña Remedios. Ito ay nakabase sa katotohanang nakasulat sa kontrata. Sagot ko habang kinukuha ang isang luma at may selyong folder mula sa aking bag. Iniharap ko sa madla ang isang dokumentong may petsang 2016. 8 taon na ang nakalilipas ng isang ni Leandro, ang Casa Villarreal. Sa unang pagkakataon, dahil sa pagkakalubog sa sugal, ako ang nagligtas sa kumpanyang ito gamit ang lahat ng mana ko. Pumirma si Doña Remedios sa isang priority ownership clause, kapalit ng aking pananahimik upang protektahan ang kanilang dangal. Binuksan ko ang folder at binasa ang pinakamahalagang bahagi. Ayon sa kasunduang ito, sa sandaling gamitin muli ni Leandro Villarreal ang kumpanya bilang collateral sa anumang utang sa sugal o hindi autorisadong pautang 60% ng kabuuang ari-arian kasama ang lupa, ang brand at ang mansyon ay automatikong malilipat sa ilalim ng aking pangalan. Prior claim ito, Catalina. Ibig sabihin, ang binili mo kay Leandro ay ang 40% lamang. At ang lahat ng utang na kasama nito. Ang nakabibinging katahimikan ay sumunod sa aking mga salita. Ang mukha ni Catalina ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tila ba ang kanyang puting suot ay naging kasing puti na ng kanyang balat sa takot. Mabilis niyang hinablot ang papel, ang tunog ng pagkaluskos ng dokumento ay narinig sa buong bakuran. Hindi ito maari, fake ito, sinadya mo itong gawin. Sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Check the dry seal, Catalina. Check the notary's record in 2016. Malamig kong tugon, binili mo ang isang kumpanyang baon sa utang habang ako ang may-ari ng pundasyon nito. You didn't buy a kingdom, you bought a pile of garbage. Biglang bumukas ang malaking gate ng Casa Villarreal. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng mga itim na sasakyan ay lumikha ng isang makapal na alikabok sa paligid. Ang mga lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation (NBI) ay mabilis na bumaba, pinamumunuan ni Beatriz Salcedo. Nanigas si Doña Remedios nang makita ang pinsan kong dati ay kanyang kakampi. Si Beatriz ay lumakad ng matatag, hawak ang isang digital recorder at isang makapal na file. Attorney Soledad, narito na ang mga hinihingi mong ebidensya. Sabi ni Beatriz, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi, ngunit may determinasyon. Heto ang mga voice recordings ni Doña Remedios na naguutos sa akin
na gumawa ng peking audit at sunugin ang archives. At heto ang record ng mga money laundering transactions ni Catalina Monteverde gamit ang mga dummy accounts sa Iloilo Port. Beatrice, ikaw na traidor. Bulyaw ni Doña Remedios, tatayo sana siya ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang babaeng opisyal ng NBI. Inilabas ni Beatrice ang recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Siguraduhin mong walang matitirang papel, Beatrice. Kailangang magmukhang magnanakaw si Soledad para makuha natin ang lahat. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang livestream ni Aling Perla ay punong-puno na ng mga komento ng galit laban sa mga Villarreal. Ang bawat salitang lumabas sa recorder ay tila bawat sampal sa mukha ng pamilyang Villarreal sa harap ng buong bansa. Catalina Monteverde, you are under arrest for large-scale money laundering, falsification of public documents, and attempted arson. Sabi ng leader ng NBI habang nilalapitan si Catalina. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga posas ay naging isang pinal na hatol sa katahimikan ng hapon. No, hindi niyo pwedeng gawin ito, Leandro, do something. Sigaw ni Catalina habang kinakaladkad siya pababa ng entablado. Ngunit si Leandro ay nakatayo lamang sa isang sulok na kayuko, tila isang basang sisiw na nawalan ng tinig. Hinarap ko si Doña Remedios na ngayon ay umiiyak na sa kahihiyan. Ang dangal na pilit mong pinoprotektahan. Mama, ikaw mismo ang sumira niyan. Pinili mong protektahan ang isang sugalero kaysa sa taong nagligtas sa inyo. Ngayon wala na kayong pangalan, wala na kayong kasa, wala na kayong lahat. Habang pinapanood ko silang isakay sa mga sasakyan ng pulis, naramdaman ko ang isang malakas na bugso ng hangin. Ang amoy ng kakao ay muling bumalik malinis at presko. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang opisyal ang lumapit sa akin nang may seryosong muka. Attorney Soledad, kailangan niyo ring sumama sa amin, sabi ng opisyal. Dahil sa environmental hazard report na isinumite niyo, kailangan naming isil ang buong area na ito para sa isang investigasyon ng krimen laban sa kalikasan. Kasama kayo sa mga iimbitahan bilang pangunahing witness at respondent. Tumingin ako sa paligid. Ang aking kasa, ang aking pangarap, ay muling nilagyan ng yellow tape ng mga pulis. Ang tagumpay ko ay may kasamang malaking panganib. Ang dilaw na tape ng pulisya na nakapalibot sa malaking gate ng Casa Villarreal ay tila isang sugat na humahati sa aking nakaraan at sa aking hinaharap. Habang pinapanood ko ang paglayo ng mga sasakyan ng NBI bitbit, ang mga taong sumira sa aking buhay, hindi ko naramdaman ang inaasahan kong lungkot. Wala ring luha. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at tuyong katahimikan, ang katahimikan ng isang bahay na nawalan na ng mga multo. Attorney, kailangan na nating lisanin ang compound para sa decontamination at inspection time. Wika ng isang opisyal. Tumango ako nang hindi tumitingin sa kanya. Bago ako lumabas, dinampot ko ang isang piraso ng tuyong dahon ng kakao sa lupa. Dinurog ko ito sa aking palad hanggang sa maging abot, tila ba ito ang simbolo ng pamilyang Villarreal. Lumipas ang ilang linggo ng legal na bakbakan. Ang bawat gabi ay ginugol ko sa mga dokumento, pakikipag-usap sa mga environmental experts, at pagharap sa mga kasong isinampa ko laban sa kanila. Sa loob ng interrogation room ng NBI, hinarap ko muli si Catalina. Wala na ang kanyang matingkad na pulang coat. Suot na niya ang orange na tsaleko ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nakakulong at desperado. Akala mo ba panalo ka na, Soledad? Bungad niya, ang boses ay gasgas sa kakasigaw. May mga pondo pa ako sa labas ng bansa. Paglabas ko rito, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin. Nanatili akong nakaupo nang tuwid ang aking mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Catalina, stop the drama, it's pathetic. Ang mga pondo mo sa Cayman at Singapore na freeze na ng AMLAC kahapon pa. Si Ines Alvarado, siya ang nagbigay ng mga account numbers mo kapalit ng immunity. Ginawa kanyang pain para maisalba ang sarili niya. Nakita ko ang pagguho ng huling bakas ng pag-asa sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa sarili niyang braso. That bitch, I will kill her. You can't even kill a fly in here, Catalina. Malamig kong sagot habang tumatayo. Enjoy your new home. It's a bit smaller than Casa Villarreal, but at least you don't have to worry about the mortgage. Paglabas ko, si Leandro naman ang naghihintay sa pasilyo. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa kawalan. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo.
Nang makita niya ako, humakbang siya papalapit, tila ba susubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit agad akong umatras. Soledad, please, bulong niya. Si Mama, hindi niya kakayanin sa kulungan. May sakit siya sa puso. I'll do anything. I'll confess to everything, wag lang si Mama. Leandro, do you remember when I begged you to stop gambling nung lumuhod ako sa harap mo dahil wala na tayong pambayad sa kuryente ng pabrika? Tinitigan ko siya ng may halong pagkasuklam. Wala kang ginawa. Nanood ka lang habang nilulunod ako ni Doña Remedios sa pang-iinsulto. Now you want mercy. Mercy is for people who have a conscience. You only have a debt. I loved you, Soledad. Sabi niya, isang huling subok ng gaslighting na tila ba isang sirang plaka. No, Leandro, you loved the comfort I provided. You loved the martyr who kept your secrets. Pagtatama ko, the woman you loved is dead. Inilibing niyo siya noong pinilit niyo siyang lumuhod sa putikan. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng pasilyo ay tila mga huling salita ng aming kasaysayan. Pagdating ko sa Casa Villarreal ng hapon na iyon, binuksan ko ang gate para sa mga manggagawa. Hindi na sila pumasok bilang mga tauhan, kundi bilang mga partners. Sa harap ng lumang mansyon, ipinahayag ko ang aking desisyon. Ang Casa Villarreal ay hindi natatawaging Casa Villarreal, anunsyo ko sa kanila. Simula ngayon ito ay ang Dangal Cacao Cooperative. I am transferring 40% of my ownership to the Workers' Trust. Walang isang pamilya ang magmamay-ari sa pawis ninyo. Mula sa board members hanggang sa mga kargador, lahat tayo ay may boses. Isang nakabibinging hiyawan at palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng compound. Nakita ko si Mang Tomas na may benda pa rin ang braso na umiiyak habang yakap ang kanyang mga anak. Ang kislap sa kanilang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang alahas na suot ni Catalina noon. Ngunit ang huling dagok para sa mga Villarreal ay naganap sa loob ng korte. Si Beatrice na nagdesisyong maging state witness ay nagsumite ng huling piraso ng ebidensya, ang logbook 2016. Doon nakatala na ang orihinal na utang ni Leandro ay ginamit para bayaran ang isang kaso ng rape na ginawa ng kanyang pinsan na pinagtakpan ni Doña Remedios gamit ang pondo ng kumpanya. Nang mabasa ang hatol, ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang paghagulgol ni Doña Remedios habang kinukuha ang kanyang mga fingerprint. Ang babaeng buong buhay na ipinaglaban ng pangalan ay ngayon ay naging isang numero na lamang sa loob ng bilangguan. Bago matapos ang araw, bumalik ako sa aking maliit na song sa tabi ng bukid. Naupo ako sa beranda habang hawak ang isang mainit na tasa ng chocolate. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng kakao. Sa wakas, ang amoy ng lupa ay hindi na amoy ng putik at kahihiyan. Ito na ang amoy ng tunay na kalayaan. Inilabas ko ang aking divorce decree na bagong lathala. Dahan-dahan ko itong itinupi at inilagay sa loob ng isang kahon. Tapos na ang laban. Ang imperyo ng mga Villarreal ay gumuho na at mula sa mga abo nito itinayo ko ang isang buhay na hindi na kailanman luluhod sa kahit na sino. 3 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mga pader ng Casa Villarreal, ngunit ang bango ng sariwang kakao sa bawat ihip ng hangin ay tila mas lalong tumatamis sa bawat araw na lumilipas. Nakaupo ako sa beranda ng aking maliit na bahay. Sa gitna ng taniman, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa mga dahon. Dito wala ang ingay ng mga huwad na usapan at ang bigat ng mga maskara. Dito ang bawat hininga ko ay akin lamang. Naramdaman ko ang maliliit na daliri na humahawak sa aking laylayan. Pagyuko ko, bumungad sa akin ang mga matang puno ng kuryosidad at buhay. Si Esperanza, ang aking anak, ang aking pag-asa, at ang buhay na isinilang mula sa mga abo ng aking nakaraan. Sa bawat ngiti niya nakikita ko ang patunay na ang isang babae ay hindi winawasak ng pagtataksil, kundi binubuo ng kanyang sariling katatagan. Mama, look, ang daming flowers, turo ni Esperanza sa mga tanim na gumamela sa paligid. Yes, anak. They are beautiful because they survived the storm last night. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Isang pamilyar na tunog ng makina ng truck ang narinig ko mula sa gate. Tumigil ito at bumaba ang isang lalaking may dalang mga sako ng abono. Si Leandro. Hindi na siya ang lalaking naka-Amerikana na amoy alak at sugal. Ngayon ang kanyang balat ay sunog sa araw, ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatungo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang tunay na kinalalagyan. Pagkatapos ng kanyang sentensya at rehabilitasyon,
Hindi ko siya pinayagang bumalik bilang asawa. Nanatili kaming magkahiwalay. Ngunit binigyan ko siya ng trabaho bilang kargador at driver sa cooperative. Walang espesyal na trato. Walang shortcut. Attorney Soledad, naikarga na po ang lahat ng order para sa Manila. Heto po ang logbook. Maikli niyang sabi habang iniaabot ang notebook sa akin. Nanatili ang distansya sa pagitan naming dalawa, isang distansya na hindi na kailanman mabubura ng anumang salita. Salamat, Leandro. Maaari ka nang magpahinga. Sagot ko nang hindi siya tinitignan ng matagal. Salamat po, bulong niya bago dahan-dahang tumalikod. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Alam ko na ang kanyang pagsisisi ay totoo, ngunit alam ko rin na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit habang pinapanatili ang mga hangganan na nagpoprotekta sa iyong dangal. Sa kabilang dako ng bayan, nabubulok pa rin si Catalina sa loob ng selda, patuloy na nakikipaglaban sa mga kasong tila walang katapusan. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda, nawalan ng alaala at nawalan ng pangalang dati ay ipinagmamalaki niya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko na pinagtutuunan ng pansin. Ang pinakamalupit na parusa sa kanila ay hindi ang aking galit, kundi ang aking tuluyang paglimot. Kinuha ko ang isang maliit na kahon ng kahoy mula sa ilalim ng aking mesa. Sa loob nito ay nakatago ang lumang susi ng Casa Villarreal. Ang susing dati ay itinuring kong simbolo ng aking tagumpay, ngunit naging kadena ng aking pagdurusa. Inilagay ko ang susi sa palad ni Esperanza. Tinitigan niya ito nang may pagtataka. Anak, tandaan mo ang susing ito. Bulong ko sa kanya, ang aking tinig ay puno ng lalim at emosyon. Isang araw malalaman mo ang kwento ng iyong ina. Malalaman mo na ang isang tahanan ay hindi nabubuo sa semento sa ginto o sa pagsasakripisyo ng iyong sarili para sa maling tao. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan hindi mo kailangang lumuhod para lamang mahalin ka. Kinuha ko ang susi at muli itong isinilid sa kahon, pagkatapos ay mahigpit ko itong isinara. Ang tunog ng paglapat ng takip ng kahon ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata. Ang aking paglalakbay mula sa putikan ng Casa Villarreal patungo sa kalayaang ito ay hindi naging madali. Maraming beses akong nadapa. Maraming beses akong pinagtaksilan. Ngunit sa bawat sugat natutunan kong ang pinakamalakas na bersyon ng aking sarili ay hindi ang soledad na nagtitiis, kundi ang soledad na marunong lumaban at marunong bumitaw. Tumingin ako sa malawak na taniman ng kakao. Ang bawat puno ay nakatayo ng matatag nagbubunga ng mga butong magbibigay ng tamis sa mundo. Gaya ko sila ay dumaan sa ulan at init, ngunit nanatiling nakatayo. Ako si Soledad de la Cruz. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang asawang nasaktan. Ako ang reyna ng aking sariling kapalaran. At sa harap ng buong mundo, taas noo akong maglalakad, hindi para sa kanila kundi para sa aking sarili at para sa aking anak. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang ang iyong sarili ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang apoy na sumubok na sunugin ka. Ang gabi ay lumalim, pinalitan ng awit ng mga kuliglig sa paligid. Isang payapang gabi, isang banal na katahimikan. Sa wakas ang kwento ni Soledad ay tapos na sa luha at nagsisimula na sa isang walang hanggang esperansa.